Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Lian, kung may mga ganito rin kayong stories or iba pang mas nakakatakot na experiences, saan niyo lang dyan sa ating FB group. Or di kaya dyan sa comment section. So let's start! Back in our elementary days, umuupa kami ng bahay sa isang subdivision na. Ayon sa mga matatanda, dating cemetery raw bago ito ginawang residential area. Mula nung nagkaisip ako, may kakaibang pakiramdam na lagi kong nararanasan sa bahay na yun. Sa tuwing uuwi ako galing school, parang may mabigat na atmosphere. Hindi ko may paliwanag noon, pero pakiramdam ko laging may kung anong nakatingin o nakasunod sa akin. Noong panang uso pa ang madalas na brownout, paborito naming laro ng mga kapatid ko at ng mga batang kapitbahay ang tagu-taguan. Isang gabi, naisipan ko magtago sa second floor ng bahay namin, sa silid na may bintanang nakaharap sa kalsada. Sa tapat ng bahay namin ay isang bakanteng lote na may matayog na puno ng nyog. Dahil matagal akong hindi mahanap mga kalaro ko, inaliw ko ang sarili ko gamit ang flashlight na dala ko. Naisip kong subukan kung gaano kalayo ng maaabot ng ilaw. Kaya itinapat ko to sa tuktok ng puno ng nyog. Habang iginagalaw ko ang sinag ng flashlight, may kung anong puti ang nasasagi ng ilaw. Noong una, inisip ko baka dahon lang o kung anong nakasabit. Pero habang sinusundan ko ito pataas gamit ang flashlight, unti-unting nabuo ang hugis ng isang taong nakatayo mismo sa tuktok ng puno. Hindi ako natakot agad. Bata pa kasi ako noon at wala pa akong gaanong alam tungkol sa mga multo o aswang. Matagal ko lang siyang tinitigan. Mahabang buhok niya at parang nakasuot ng mahabang puting damit. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan ay ang mukha niya. Hindi ko talaga siya maaninag, parang nakablur. Kahit nakatutok na ang ilaw ng flashlight, wala akong makitang kahit anong detalye. Dahan-dahan kong ibinaba ang ilaw. Gusto kong makita kung saan nakatungtong. Doon ko napansin na wala siyang paa. Parang hanggang laylayan lang ng puting damit, tapos wala na. Habang nakatitig ako, pakiramdam ko parang unti-unti siyang lumalapit. O baka ang puno mismo ang lumalapit sa akin. Hindi ko na alam kung alin sa dalawa, pero para ako nakatulala at hindi makagalaw. Bigla na lang akong nagulat nang kalabitin ako ng kapatid ko. Napalingon ako sa kanya ng sandali. Pagbalik ko ng tingin sa puno ng nyog, wala na. Wala nang taong nakatayo sa tuktok. Parang walang nangyari. Hindi ko na siya nakita ulit kailanman. Lumipat rin kami ng ibang syudad bago ako mag-high school at naiwan na lang bilang isa sa mga pinakakakilabot na alaala ng kabataan ko ang gabing iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nakita ko sa tuktok ng puno ng nyog. Pero imagine mo, may magpapakita sa'yo walang paa. Tapos hindi mo pa maaninig yung mukha. Pero para sa akin, feeling ko okay na rin yung hindi ko nakita yung mukha. Diba? Tapos imagine mo papalapit sa'yo. Buti lang walang nangyari sa kanya at nahanap na rin siya agad ng kapatid niya. Ba't kasi kayo magtatago-taguan ng gabi na? Sa bagay, ginagawa din namin yan ng mga pamangking ko dati. Kasi nung kasi ako bunso, so yung bahay namin, puro mga bata, tas mga pamangkin ko lang lahat yun. Yun yung mga kalaro ko. Ginagawa namin is nagtatago-taguan din talaga kami kapag gabi na, ganun. Pero kapag walang kuryente, ang ginagawa namin, ang pinaka-favorite na ginagawa namin, magkukumpul-kumpul kami sa isang kwarto, tapos magkukwentuhan kami ng nakakatakot. Yan. Yan talaga yung ginagawa namin. Ewan ko ba, kung kailan walang kuryente, naiisipan namin magkwentong nakakatakot. Tapos, napapalibutan kami ng 3 o 2 kandila or gasera. So yun guys, kung may mga ganun din kayong experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin. So yun lang guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye!